Tignan nyo yung aso. So, ayun guys, dito tignan nyo. Andito kasi yung babayanin na auntie. Galing kami dyan kanina, nagtambay kami dyan. Di ba nakita niyo yung babayanin na auntie dyan, banda? Yung dyan sa kulungan na yan. CR nila yan sa likod ng kulungan, sa likod yung kulungan nila ng baboy. So, dito yung sinasabi ko na space. Siguro hanggang dito sa kanila pa naman to. Pero hindi nila dito inano yung baboyan nila. Doon talaga nila inilagay sa harap. Although sabi din kanina nung ang anak ng isang ni ate ni Zano, yung amoy daw. Grabe yung amoy daw ng mga baboy. Papasok daw sa loob. Eh, sabi ko rin naman sa kanya, yung baboy din ng mama ninyo, ano din, yung amoy din hanggang sa loob din namin ng bahay. So, sabi niya naman sa akin, mas malakas yung amoy ng malaking baboy kaysa yung maliit ng baboy. Ito yung hapon namin dito. Yung talaga kita kasi yan yung sa anak yan ni auntie. Nag-iisang anak ni auntie. Yung kakulos ko na auntie. Kanina dyan silang dalawa nagtambay-tambay habang nagpapasto sila. Yan yung kambing nila tatlo. So nakitambay na rin ako doon. Although wala rin naman kaming kuryente. Kaya doon na rin ako nagtambay-tambay. May nagbibenta ng gulay. Oh. Ayan. Yung biyanan kong babae. Pinagtatanong no, kung ilang taon ba yung biyanan kong babae. Nasa mga 40 plus ho guys. Hindi ko alam kasi kung ano ba talaga yung anong exactly na ilang taon siya talaga kasi minsan sinasabi niya na gano'n, minsan naman sinasabi niya gano'n, like 47, minsan sinasabi niya naman 42, 45, gano'n ba? Hindi ko alam kung alin yung totoo. Aja? Ha? Line sign na wala. Kinasal din na. Guys, tignan nyo yun sa atin. Si Ayman. Mahilig yun si Arin sa Ayman sa bata, guys. Tata! Anak yan ni Hosto. Wala pa naman pasok sila Ayman. Bukas daw is sina RG may pasok na pero si RG pa. Si Ayrin naman is ano daw, grade 1 na kasi si Arin ay. Ang bilis ng panahon. So, grade 1 na si Arin. Doon na sila, makasama na sila ni Ayman. So, sinaarin mo si RG muna yung papasok bukas. Linggo bukas. At may pasok si RG bukas. First, ang bilis ng panahon. 1 month na agad. Pasokan na agad. 1 month lang yung pahinga. So, yun, gagawa ulit ako ng lagayan ng sapatos guys, pero yung wala ng mga yung simple lang. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Ang lakas ng hangin, pero dito kami sa labas dahil guys, tignan nyo. So yung numusito, pinakain lang sa kambing. Yan lahat, tignan nyo yan lahat. Nasa baba, tapos na sa bukag. Pinapakain lang nila sa kambing. Guys, tignan nyo. Ito yung tawag kalabasa. Kakaiba yung kalabasa nila dito tayo. Tawag dito, ano nga tawag nito sa atin ha? Hindi, to tawag dito sa kanila eh. Squash. Ayan. First time kong makapunta dito guys. First time kong nalaman din dito na ito yun sa parang na din to sa pangalawang palengke guys. Pero medyo unahan pa gamay. Ayan. May mga ganito pala dito. First time ko makapunta dito. Dinala kasi kami dito ni Uncle nung driver ng tricycle. Actually guys, pumunta ako dito sa palengke kasi bumili nga ako ng pintura. So, shoutout po kay Manang yan, Uncle J. So, ngayon ko lang nabili talaga yung pintura. Pero matagal niya na itong pinadala sa akin yung pera. Pero ngayon ko lang nabili. Dahil busy yung inday nyo day. Tsaka may natira pa man nung kailan may natira pa na kaunti ba. So, hindi muna na din ako bumili. So, dahil
hindi na talaga yun magsakto. Kaya bumili na ako ngayon at para matapos ko na rin yung pagkulay ng kitchen. Kasi although tapos naman na lahat dun yung ano eh, wire na off. Tapos na rin naman na ang amoy ng baboy. Ay. May baboyan din pala sila dito oh. Ang daming squash guys. First time mo makakita ng ano ng squash. Ay, ganito pala. Kasi akala ko yung parang kalabasa siya. Tapos may saging po. Try ko kaya magtanong ito. Magkano tong saging? So hindi. Yan nanguha na si auntie. Auntie or ate. Yeah. Ang laki ng ano nila. Uy, ng farm nila. Unlimited yung tubig nila dito dayo para sa farm nila. Dami talaga. Yung iba tinatapon na lang nila dito. Nakakatakot yung mga ganito kasi may ahas talaga na tatambay sa pag may kawayan na mga ganyan nakatambak. Yun o. Sitaw. Ang dami. Pero yung ano guys, yung sitaw, mahal pa rin talaga yung kilo dito, 100. Pero mas mahal kung sa palengke ka bibili kasi aabot hanggang 180 or 170 yung kilo sa isang kilo. So pag dito ka bumili is 100 ang isang kilo. So bumili na ako ng 2 kilo. Although may start ng pasok yung mga Jonah kids ko. Doon na pala yun, no? Doon na pala nila tinambak yun, no? Akala ko mag-aantay pa kami ng ng pag-harvest nila. Akala ko pag may bibili sa kalang nila ha-harvestin pa. Hindi pala. Na-harvest na pala nila. Ayun, no? Doon, no? Tinali na lamang. I-deliver na din siguro nila yan. Kaya pala may mga nakatambay doon na tao na mga babae dahil kadalasan dito guys yung trabaho ng mga bukid-bukid babae talaga yung maaasahan. Pero di naman lahat. Pero mas marami yung babae yung natatrabaho sa mga ganito, construction, basta ganito dito sa Nepal guys. Dinala pala doon. Akala ko dito natitimbangin. Dinala pala doon. So balik tayo doon ulit. Pinatanong ko kay uncle kung ibebenta din man niya yung saging. वीडियो कॉल हाल्दिने हो बड्डालाई दिदीलाई Hazur? वीडियो कॉल हाल्दिने हो Sini Dennis auntie ng ano ng kulitis. Kasabay namin yan siya sa pagsakay ng tricycle. Pero di ko kilala साँझो गाडी yan. भेटाला है त्यही त Ang lakas ng amoy ng ano ng baboy eh. Tingnan niya, napaka-fresh niyan. Ang tataba-taba. Inanuhan siguro to nila ng, grabe siguro ang lagay nila dito ng abono kasi sobrang taba eh. Yun o. Ang ganda. Yung mga ganito yung gusto ko guys. Alam mo yung pag may nagtatanim ka dito tapos may isisingit kang mais. Mga ganun ba? Yung linya-linya ba? Pero kasi sa amin, yung binan ko babae, sabi niya, no need nang gawin ng mga ganyan. Ang importante makatanim. Yan yung importante sa kanila, day. Sila dito nakatanim na ng mais, pero sa amin hindi pa nagsisimula.
palayo na lang ako. Kasi doon sa naanti ano pa ng nanguha pa sila ng kulitis. Eh. Dito na lang tayo. Ang laki ng lupain nila. Grabe. Di ko din sure kung sa kanila ba to or pinapaalagaan lang din to sa kanila. Or pinapabantayan ba. Kaya yung ginawa nila tinaniman. Napakagandang idea pag ganito guys. Grabe. Nunid nang magbili-bili ng gulay. Kasi may ganito ka. Gusto mo magluto? Hala, may dyan lang. Andyan lang yan. Kumuha ka lang. Tapos may alaga pa silang baboy. May alagang kambing. May alagang manok. O. Yung mga dahon-dahon nito, pwede na ito pangkain. Kuntahi. Kunwari pag mag-harvest, o. Pag harvest na lahat yan, kunin yung mga puno niya na yan. Unang squash. And then, yung mga mga dahon-dahon niya, pakain sa alaga. O. Diba? Pero grabe yung din. Pagka ganito guys din, no, grabe din yung gastos nito guys. Alam niyo yung pang-abono pa lang, pagtrabaho pa lang sa, pangbayad pa lang sa nagtatrabaho, nag-harvest. So, magastos din nito.